Pwede na to sa pangnegosyo. Siguradong babalik-balikan ka ng mga customers mo. Ganon. Hi mga kabeshi, ako magaganda na katulad ko. Char! Finally mga kabeshi, nakagawa na rin ako ng sarili kong bibingka sa latik. One of my all-time favorite Filipino kakanin. Hindi man naging madali at may konting struggles along the way, sobrang worth it nang makita at matikman ang finished product. So if you're craving a taste of home, samahan niyo akong gawin itong napakasarap na bibingkang malagkit with latik. So let's go! Magluto na tayo! So mayroon tayo dito ang kaldero or yung rice cooker. Kailangan natin ng malagkit. Hugasan lang natin ito ng isang beses kasi malinis naman yung ating malagkit. Depende sa inyo kung medyo marumi yung malagkit, hugasan niyo siya hanggang sa 3 beses, okay? So, ganito po yung itsura ng ating malagkit na bigas. Ayan siya. Ang bango niya mga kabeshi. At na itong ating coconut milk na may halong tubig. Tapos ngayon naman, lulutuin natin to sa ating rice cooker. Pwede nyo naman lutuin sa kalan. Pero ako gagamitin ko tong rice cooker natin para mas madali. Lang natin dito. Parang bigas lang to. So, lagyan natin sa rice. And then, start. Yan. Okay mga kabeshi wak, okay na po yung ating glutinous rice. So, ready na for the next step. So na mga kabeshi wak, let's add the coconut milk. And pwede kayong gumamit ng pangalawang piga dito. Tapos, ilalagay na rin natin itong asukal. And then, asin. Kunting asin lang to balance out the sweetness. Ganon. And then, give it a good stir until the sugar is fully dissolved. Ganon. Ngayon naman mga kabeshi wak, ilagay na natin itong ating nalutong glutinous rice. Tapos, i-mix natin ito maigi. And then, pahinaan yung apoy. Keep stirring lang mga kabeshi wak. Don't stop. Believing, charot. So, keep going hanggang sa maging super thick, sticky, and mag-start ng mag-release sa sides ng pan. Ganon. So, kapag ganyan na po yung kanyang itsura mga kabeshi wak, okay na yan. Yes mga kabeshi, that's what we want. Okay na yan. Tapos, i-transfer na natin to sa bilao or baking dish lined with banana leaves. Pro tip lang mga kabeshi, ipas mo muna sa apoy or idarang muna natin sa apoy itong banana leaves para lumambot at lumabas ang natural aroma niya. Ganon. Grabe mga kabeshi, this is authentic Filipino vibes talaga. Lalo na kapag bilao yung ating gagamitin dito mga kabeshi wak. Perfect. Ganon. Ipa-flat lang natin ng ganito. Maganda sana kung meron kayong bilao. Pero okay na to mga kabeshi wak. Excited na ako. Ang tagal ko na hindi ito nakakatikim. Ganyan. Bilugin lang natin. Para naman appetizing siyang tignan. Hindi ako makapaniwala na gumagawa ako ng ganito. Excited na ako. Tapos gagawa tayo ng latik. Naglagay na ako ng sugar dyan sa ating kawali mga kabeshi wak. Tapos dapat yung ating apoy is nasa mahina lamang. And then hayaan natin siyang mag-melt slowly. Huwag muna nating haluin. So chill lang tayo. So once na nag-start na siyang natunaw, gently stir hanggang maging smooth and glossy. Tapos pwede na po nating ilagay yung ating coconut milk or unang piga. So tip ko lang mga kabeshi wak for the best latek ever. Gumamit kayo ng fresh coconut milk. Mas creamy at mas rich and then super authentic talaga ang flavor compared sa nasa lata. Game changer talaga mga kabeshi wak, as in perfect. Pero kung hindi naman available yung fresh coconut milk sa atin, okay na tong lata mga kabeshi wak, as in masarap din naman ito. Promise. So kung mapapansin nyo mga kabeshi, kapag nilagay nyo na yung gata dyan, yung ating nilagay na sugar dyan is titigas siya. So normal lang yan mga kabeshi wak. Just keep stirring lang hanggang ma-dissolve yung ating sugar. Kung mapapansin nyo mga kabeshi wak, malapit na pong maluto yung ating latik. Anyway mga kabeshi wak, quick story time muna. Yung coconut milk na nabili ko, nagkamali ako. Akala ko regular coconut milk siya, pero coconut cream pala siya. And guess what? Matamis siya. So habang niluluto ko yon, iba yung nangyari sa consistency niya. Parang naging candy siya. So ingat mga kabeshi wak kapag bibili kayo ng coconut cream para hindi masayang ang effort nyo sa pagluluto. So, kapag ganyan na po yung kanyang itsura mga kabeshi, perfect na yan. Pwede na nating ilagay sa ating sticky rice. Grabe, ang sarap tignan, di ba? So, dahil na nagkulang tayo sa ating latik mga kabeshi wak, ginawan ko na lang siya ng paraan. Gumawa na lang ako ng quick caramel sauce para may perfect topping pa rin sa bibingka natin. And guess what mga kabeshi wak, kahit ganito ang nangyari, masarap pa rin ang resulta. Sometimes talaga sa kitchen, improvisation is the key. Ganon. Look at that bibingka sa latik with caramel twist mga kabeshi wak.
Ito na siya. Yan. Taste test. Yan, tikman natin. Yung ating bibingka sa latik. OMG. Super sticky siya. Oh my God. OMG. Masarap. Grabe, ito yung bibingka sa latik na siguradong mauubos agad. Super lambot niya at super sarap. OMG. Alam niyo ba mga kabesyok na habang kinakain ko to, feeling ko nasa Pilipinas ako. Sobrang na-miss ko to kasi ang tagal ko nang hindi to nakakain. Many years ago na siya. And finally, nakagawa ko na ang aking sariling bibingka sa latik. Although hindi siya perfect, pero ginawan natin ng paraan. Okay na yan. Pwede na to sa pangnegosyo. Siguradong babalik-balikan ka ng mga customers mo. Ganon. Naku mga kabeshi, kapag matitikman nyo to, siguradong makakalimutan yung mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Charot. Sakto lang yung tamis. Ito yung gusto ko na sakto lang yung tamis kasi hindi ka mauumay. As in, babalik-balikan mo siya maya't maya kasi hindi siya nakakaumay, hindi siya matamis. Ganon. OMG. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. OMG. Pagdating ng asawa ko, ipapatingin ko to kung magugustuhan niya. Tignan natin. Ang sarap. Ayun mga kabeshiwak, hanggang dito na lamang ang ating bibingka journey. I hope nagustuhan nyo. Oops, teka lang, meron pala akong i-flex saglit. Ito pala yung aking i-flex. Ayan. Ito ay men's prayer journal. Ayan, para sa mga lalaki. Ang gumawa nito is yung aking asawa. So I hope suportahan nyo. Naka-available na po siya sa Amazon. Kung interesado kayo, ilalagay ko yung link sa comment section. I hope mag-check out kayo and suportahan nyo po. And makapal na po siya. And then meron pang isa. Ito naman ay para sa mga bata. Ito ay coloring books for kids. Ayan, perfect po ito sa mga anak nyo, sa mga pamangkin nyo, ganun. And ito ay tungkol sa tungkol ito sa Bible. Ayan o, ang ganda niya, diba? Tapos, ayan. So, ilalagay ko na lang yung link sa comment section mga kabeshiwak. I hope mag-check out kayo. So, yun lang mga kabeshiwak. Bye! Thanks for watching!